Amen. Praise God, no, sa atin. Okay, sa ating second Sunday ng ating series, Hall of Faith, yung mga heroes of faith na isulat sa Hebrews chapter 11. So sa ating pag-uumpisa, request everyone to please rise. Tayo po ay basahin po natin ang salita ng Panginoon. Okay? Ready? Say. Experienced death. He could not be found because had taken him away. For before was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Next, when Enoch had lived 65 years of Methuselah, and after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived 365 years. Enoch walked with God, then he was no more, because God took him away. Last June 14:6, Enoch the seventh from Adam prophesied about these men. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones, to judge everyone and to convict all the ungodly of all the ungodly acts they have done in ungodly way, and of all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod, ang iyong mga anak sa pakikinig nito. At hindi lang, Lord, na dadapo sa aming pandinig, kung hindi bagkos, Lord, na mabaon sa aming mga puso, and it will, Lord, manifest sa aming mga buhay. For your glory and honor, in Jesus' name. Amen and amen. Maaari na po tayong umupo. Okay, last Sunday, about Abel, no? Naalala niyo pa ba? Dapat yung worship natin ay si Lord, no? Nasa terms ng ating Panginoon, and then bigay natin yung ating best, at dapat ang Panginoon ang nauuna sa atin. At sa araw sa umaga, sa hapon na ito, pag-uusapan natin ang second character ng Hall of Faith, si Enoch. And ang title natin, Enoch, a faith that pleases God. Now, 2009, si Michael Jordan ay nakasama sa Hall of Fame sa NBA. At ang kanilang criteria, bago ka makapasok sa Hall of Fame, at least 5 times na champion ang inyong team. At kailangan 5 times ka rin, or more than 5 times ka rin, MVP, Most Valuable Player. Pero si Michael Jordan, nilampasan niya lahat yon. 6 times siya nag-champion, 5 times siya nag-MVP, 14 times siya naging NBA All-Star, 6 times siya NBA Finals MVP, 10 times first team selection, 9 times, 1 times, 10 times, at ang dami pang iba. Kaya nakasama si Michael Jordan sa Hall of Fame. Now, alam nyo ba, sa ating Panginoon, meron ding listahan ng Hall of Fame. Matatagpuan natin sa ating text na binasa natin kanina sa Hebrews chapter 11. God's Hall of Heroes of Faith. Now, nakakatuwa ang criteria, sapagkat ang criteria ng mundo bago ka mag-Hall of Fame, kailangan kilalang kilala ka. No? Alam niyo ba, kahit si Michael Jordan ngayon, matagal na si Michael Jordan, nag-retire na siya, hanggang ngayon kilala pa rin siya ng mga bata. At sinusuot pa rin natin yung mga sapatos niyo, halos karamihan. Yan, Jordan. Sa akin, wala. Kilalang kilala. Kahit hindi ka marunong mag-basketball, basta nakasuot ka ng Jordan, parang marunong ka na rin. Now, pero ang ating criteria dito sa Hall of Fame, si Enoch, alam niyo ba ay nakakatuwa. Bakit? Bakit nakakatuwa si Enoch? Sapagkat, from Genesis to Revelation, 12 verses lang ang pagsulat para sa kanya. Sa 5 books, 12 verses lang. Yung dalawang doon na sinulat na Enoch, doon pa sa genealogy, sa 1 Chronicles at saka sa Luke. Yung lahi, okay, Enoch, bigat, ganito, doon lang.
At yung 10 verses, naghati-hati ang Hebrews, Genesis, at saka Jude. 2 verses sa Hebrews, 4 verses sa Genesis, at 4 verses sa Jude. Now, how can you make it into God's Hall of Fame for only 10 verses? Imagine. Ang kanyang buhay isinulat lang sa 10 bersikulo. Paano siya nakapasok sa Hall of Fame? Now, si Solomon wrote 3 books. Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. Sabi ng mga scholars, First Chronicles, Second Chronicles, siya din, may sinulat din daw siya sa Psalms. Pero 3 lang ang sigurado siyang sumulat. Now, si Solomon, nirecord siya mula ng pagkabata siya, mula nagliligawan pa ang kanyang magulang, nang isinilang siya, hanggang nagiging hari siya, hanggang sa kanyang huling hininga, naka-record sa Bible, pero hindi siya kasama sa Hall of Faith. Buti pa si Rahab na prostitute, nakasama pa. Ibang klase yung criteria ng ating Panginoon. Now, balikan natin, anong meron sa 10 verses na ito tungkol kay Enoch na nakasali siya sa Hall of Faith? Ma-amaze ka, kapatid. Yung 10 verses lang yan, nag-compose lang yan ng 4 words. Itong 4 words na ito ang naging dahilan kung bakit nakapasok si Enoch sa Hall of Faith. Ready na ba kayo? Okay, read my lips. Enoch walked with God. Amazing. 4 lang. Enoch walked with God. Wala masyadong introduction tungkol sa kanyang pagkatao. But the Word of God says, Enoch walked with God, and he found not because God took him away. Na-rapture. Hebrews 11:5, sinabi doon, before he was taken, bago siya na-rapture, he was commended as one who pleases God. So, bago na-rapture ang Panginoon, ito pala ang dahilan kung bakit siya kinuha ng Panginoon, because God ay na-please siya sa masyado sa faith ni Enoch na 4 words. Enoch walked with God. Dahil sa kanyang pananampalataya, natuwa ang Diyos at ni-rapture siya. Kapatid, kinuha ng Panginoon si Enoch sa sobrang tuwa niya. Kapatid, sabihin mo sa iyong kapatid, sa iyong katabi, gusto mo bang kunin ka na ni Lord? Okay lang, pastor, kung ma-rapture, kung masagasaan pa, buti sana kung madiretso, bedridden pa, okay lang kung ma-rapture. Ready ka na ba? 4 lang. Enoch walked with God. Ewan ko bakit ayaw nating kunin ng ating Panginoon. Sabi ni Bishop, gusto niyo ba talaga mabuhay dito sa mundo? Napakainit. Bishop Edmund ba? Ay, Edmund. Si Ronnie. Napakainit, daming bayarin, daming naglilipanan na manluloko. Nakapagod. Ayun, yun pumunta sa langit, mag-slide-slide lang sa rainbow. Ayaw nyo ba yung salitang rest in peace? Kanina, sa preaching kanina sa umaga doon, sabi may narinig ko, in Jesus' name. In Jesus' name. Maaring ayaw mo, isa lang, buti sana kung ayaw mo dahil meron ka pang gustong gawin, hindi pa magulang mo, o ayaw mo dahil hindi ka pa sigurado na puntang langit, kaya siguro ang dahilan. Now, ito ang sasagutin natin sa oras na ito. How does the faith of Enoch pleases God? Paano kaya dinemonstrate ni Enoch ang kanyang pananampalataya sa 10 verses lamang? Paano ko kaya ito i-expose? Hindi naman ako pwede mag-imbento. Siguro, kasi ito lang yung nakasulat, at doon lang tayo, hindi tayo pwedeng lumampas.
Kaya dinadahan-dahan ko kasi mabilis lang ito. Buti na lang mahaba yung ating mga ginagawa. Bisayo. Kasi mabilis lang ito. Kasi 4 words lang eh. Kaya siguro mabilis matapos. First, how does the faith of Enoch pleases God? First, we must walk in the same direction as God. Kailangan lumakad tayo pareho sa direksyon kung saan tayo ililid ng ating Panginoon. Genesis chapter 5, 24-26. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived 365 years. Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. Now notice, 2 times ang sinulat na Enoch walked with God. Meron pang very specific, Enoch walked with God for 300 years. Ang ating first main point ay halos similar lang sa first main point ng ating preacher nung last Sunday. We must worship God's terms, no? Nahihiramin ko ang sinabi ni Pastor Grace at ni Pastor Mark. Hindi si Lord ang mag-a-adjust or susunod kung saan tayo pupunta. Now, hindi sinabi doon, God walked with Enoch. Very clear, twice na inuulit-ulit, kasi ang mga tao medyo hindi masyadong mahina makaintindi, kaya siguro dinoble. Yun ang dahilan siguro. Dinoble, para mas clear. Enoch walked with God. Hindi ang Diyos ang sumusunod kay Enoch. Tayo po ang sumusunod kung saan tayo ililid ng ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun. Walking with God in the same direction means we must be in agreement with God. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon, nagsama-sama kayo at hindi kayo nag-agree sa isa't isa. Walang nagsasama na mag-asawa na hindi nag-agree. Naghihiwalayan. Dahil walang divorce, walang annulment, hiwalay ng kama. Pero basta maghiwalay, basta hindi nag-agree. Amos 3:3, can 2 walk together except they are agreed. Walking with God in the same direction means we must be in agreement with God. Na ano yung dapat mag-agree tayo? First, we must be in complete agreement with God concerning His commands. Dapat nag-agree tayo sa terms ng Panginoon, ng commandments ng Panginoon. You cannot walk with God if you argue with Him concerning His commands. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon kapag nakikipag-argue ka. Meron tayong gustong taliwas sa kalooban ng Panginoon. Karamihan. Minsan naririnig ko pa, alam mo, Pastor, hindi ako pala simba, pero nandito si Lord sa puso ko. Hindi ako pala simba, pero mabait ako. Nagpe-pray ako parati. Akala mo lang yun. So, hindi pwede yung opinion mo, hindi pwede kung ano yung naramdaman mo, kasi hindi mahalaga kung ano yung nararamdaman mo, opinion mo. Ang mahalaga kung ano ang nakasulat at kalooban ng ating Panginoon. Hindi pwedeng, Lord, ganito ako, so okay na ba yan? Hindi. Tayo ang sumunod sa ating Panginoon. Nakakalungkot po kadalasan sa ating desisyon sa buhay, taliwas sa kalooban ng Panginoon. Dapat tayo ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam mo, very basic lang ito at alam naman talaga natin. At patay mali siya, o unknowingly, hindi natin alam, na minsan, nagpe-pray tayo, gumagawa tayo ng mga plano, hindi natin na kinukonsulta ng Panginoon at gusto nating aprubahan sa Panginoon. Imagine, gumawa ka, tapos, Lord, i-approve mo ito, Lord. Kaya nga tayo nagpe-pray. Para yung ating mga plano, magiging consistent sa kalooban ng Panginoon. To walk with God means you have aligned your will with Him, with His. Black and white po ang salita ng Panginoon. Alam po natin ang salita ng Panginoon. Pero kaso, minsan kumukuha tayo ng verses out of context
para ma-justify yung ating argumentation or excuses. Maliwanag pa sa salita ng araw ang salita ng Panginoon. Alam nyo kapatid, hindi po komplikado ang salita ng Panginoon. Kahit simple na tao, naiintindihan yan. Alam mo bakit? Sapagkat sabi mismo ng Psalm 119 verse 130, the teaching of your word gives light, so even the simple can understand. Napakasimple naman. Kung anong nire-reveal ng Panginoon, alam mo na yun talaga, word for word. Pero naghahanap pa tayo, parang hindi ito. Kasi hindi ito gusto ng ating kalooban. At pag nagikinig tayo, naghahanap pa tayo ng unique. Nandyan na yung context, naghahanap pa tayo ng yung bago talaga sa atin. Hindi pwede kasi kung ano ang intensyon ng author, writer, doon lang tayo. Titingnan lang natin yung lahat ng mga anggulo, pero hindi tayo pwedeng lumabas doon. Lahat nandyan, paano tayo mamumuhay, magpamilya, mag-behave, paano tayo gumastos, lahat nandyan. Very plain and simple. Second, we must be in complete agreement with God concerning His sovereignty and lordship. Pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ito ang nakakalungkot. Mas maraming tumanggap as Savior, no doubt. Pero how about the Lordship of Jesus? Sabi isang author, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Lord, kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag mo lang pakialaman itong laman ng wallet ko. Kasi may alam ko kung saan ko gastos yan. Lahat po yan. Ang Lordship ng Panginoon, lahat po. Hindi po pwedeng partial. Hindi po pwede na mamimili lang tayo, partial obedience, ganito lang. Lord, sa inyo na lahat yan. Huwag lang ito aking, alam nyo na talaga mga young people, huwag lang pakialaman itong love life ko. Huwag mo nang pakialaman, Lord, yung love life ko, buti pa, iligtas mo na lang para mas mabilis. Iligtas mo na lang yan para mabilis na. Nakakasiguro ka ba? Kasi yung kadalasan mga motive natin ililigtas ko siya. Meron pa kaming kasabihan sa Ebenezer. Ang pastora para sa pastor, pero ang pastor para sa lahat. Para bang, kung babae ka na Christian, dapat Christian lang ang papangasawa mo, baka maiwala ka. Pero pag lalaki, strong ka talaga daw, talaga mas madala mo siya. Kaya ang pastor daw para sa lahat. Now, ang tanong, nakakasiguro ka ba na magiging Christian yan? Meron namang non-negotiable, meron namang black and white na isinasabi ng Panginoon kung paano. At hindi ko na kailangang sabihin kasi nakakaumay na. Walang ibang bukang bibig, yun na lang. Mga do not. Hindi ko na kailangang sabihin kasi alam nyo na yun. Kasi ang salita ng Panginoon, very plain and simple. Ayaw lang talaga nating tanggapin. Walking with God in the same direction means walking in the same direction at the same pace. Hindi pwedeng sprinting. Hindi pwedeng nagmamadali. Hurrying. Hindi pwede. Alam mo, kung pupunta ka sa kampo, lalo na sa yung sa military, pag kadete pa lang, sa formation, kapag tiwalag na, hindi pwede nag-iisa, basta kadete pa lang. Meron talaga yung body-body. Pareho sila, ang lakad, hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng ganito, hindi maiwan. Body-body. Kahit sundalo ka na, lalo na sa operation, hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Meron talagang kasama. Body-body. Same direction, same pace ng ating Panginoon, hindi pwedeng nagmamadali. Walking with God in the same direction, imposible na hindi sila nag-uusap. That's why it means talking with God.
walking with God, imposible na hindi kayo nag-uusap. So makikita mo yung intimacy ni Enoch sa ating Panginoon. And walking with God in the same direction means enjoying the presence of God. 300 years, Enoch walked with God. Hindi niya namalayan, 300 na pala. Grabe. Nag-i-enjoy ka sa presensya ng Panginoon. Alam mo, pag hindi mo gusto yung tao, parang sinisilba ng puwit mo, gusto mong tapusin na kaagad. Wala ka na maikwento. Parang ang tagal-tagal. Pero pag nag-i-enjoy ka sa kasama mo, kulang ang araw, ang bagal ng oras, kasi nag-i-enjoy ka sa presensya ng ating Panginoon. Walking with God is enjoying the presence of God. And makikita mo na hindi nagmamadali. That's why Enoch, hindi niya namalayan, 300 years na pala. Now, grabe yung kanilang intimacy ng Panginoon for 300 years. Kami ni Cristel, si Mrs. ko, 11 years na kami magkasama. Maraming nagtatanong, Pastor, nagagalit ba yan si Mrs. mo? Sabi mo, nagagalit yan. Parang hindi naman naniniwala. Hindi ako naniniwala, nagagalit yan. Marunong yan magalit. Parang hindi naman. Akala mo lang yun, hindi marunong magalit. Marunong pong magalit si Mrs. Sa 11 years naming magsasama, anino pa lang niya, kilos pa lang niya, ang kanyang mga mata pa lang, at vibes or energy, malalaman ko kagad kung galit siya or hindi. Bakit? 11 years kaming nagsasama. 300 years sila nagsasama. Naintindihan niyo ba yun? Sobrang intimate. That's why nakuha ni Enoch ang kiliti ng ating Panginoon. So sobrang excited ng Panginoon. Kunin na kita. Now, ulitin ko, sabihin mo sa iyong kapatid, gusto mo ba kunin ka na ng ating Panginoon? Nag-uusap yan. Imposibleng hindi sila nag-uusap. Yung mga pipi nga, napaka-chismosa talaga. Paano pa yung nagsasalita? Nakipag-usap si Enoch. Sigurado ako, lahat ng sekreto niya, nasabi niya kay Lord. Grabe yung intimacy nila. Walang sekreto. That's why alam niya kung nagtatampo or natutuwa ang ating Panginoon. And the Word of God says, God is pleased. That's why He took Enoch. Because Enoch walked with God. Kapatid, simple lang yung lesson. Kapag meron tayong intimacy, grabe yung intimacy natin sa Panginoon. Discernment lang. Malalaman mo kaagad, Lord, parang nagtampo ka sa akin. Lord, natutuwa ka sa akin. Bakit yun? Parati kayong nagsasama. Di ba mga best friend dito? Sino mga best friend dito? May 10 years na hanggang yan best friend pa rin. Kahit sa text pa lang, alam mo kung galit. Galit na galagad to. Kahit nakaliw. Alam mo, yung tono. Kaya minsan mga taga Luzon, nagagalit sa amin taga Mindanao. Galit ka ba? Hindi, ganun na talaga boses namin. Kasi hindi nyo kilala. Pero kami doon, parang okay lang yan. Malalaman mo nagagalit pag nagsusuntukan na. Pero kung magsalita ng ganyan, okay pa yan. Ha? Bakit? Kasi kilalang kilala na. Same true sa ating Panginoon. Now, ang tanong, nag-enjoy ba tayo sa presensya ng Panginoon? Naalala ko nung bago pa lang akong Christian, mga parang isang taon pa lang. Kasi naligtas ako ng September, following year, December, Bible school kagad ako. Ganon. Tapos, June, parang November, nag-resign kaagad ako. Pagpasok ko sa every Sunday, excited ako sa Sunday. Sarado pa yung simbahan, yung old Panigayan. Hindi yung bago, yung luma. 5,000 na yung renta noon. Sarado pa. Nandoon ako. Now, next time,
Hindi na ako makatiis dahil gusto ko, excited ako sa church. Dinala ko aking damit, nag-resign ako, pastor. Sabi ko kay Bishop, Pastor Ronald, nag-resign na po ako. Gawin mo na akong, gusto ko magpastor. Kahit hindi mo na ako sweldohan, pakainin mo na ako. Kasi akala ko noon, pag mag-pastor, okay lang, basta kahit hindi ka na nag-aaral. Basta marunong ka na ng 100 verses, pwede na. Parang ganun. Pwede na, pastor na kaagad. Grabe yung intimacy. And then, doon na ako nagstay sa church. Ako na yung caretaker ng simbahan. Naalala ko yun. Gusto nating, mas maganda siguro pag ulitin natin yung mga ganong bagay. Yung grabing, pero si Enoch, consistent for 300 years. Second, bilis lang kasi ito eh. We must walk faithfully until God takes us home. We must walk faithfully until God takes us home. Genesis 5:22. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God for 300 years. And then verse 24, Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. Now, yes, maraming ni-record sa Bible na who walked with God, at isa na doon si Noah. Sa chapter 6, sabi ng Panginoon, nakita niya walang matuwid, and only Noah walked with God. Noah is righteous, and Noah walked with God. But only Enoch ay sininggle out, very specific, na 300 years. Si Noah wala. Lahat, hindi sinabi kung ilan. Pero si Enoch, 300 years who walked with God for 300 years. Naintindihan niyo ba yung 300 years? That is 109,500 days sa ating calendar. Grabe yung relationship nila. No wonder God took him. Hindi siya pinakawalan ng Panginoon. Sobra nilang na-miss isa't isa. Sa sobrang layo na lang kanilang nilakbay for 300 years. Sabi ng Panginoon, huwag ka nang bumalik. Diretso na tayo sa langit. 300 years pa naman kasama-sama. Babalik ka pa? Now, ang sunod kong tanong. Sa tingin nyo, for 300 years, na-discourage ba si Enoch? Nanghina ba siya? Nanlupaypay ba siya? Napagod ba siya? Sa tingin ko, yes. Pero ang mahalaga, hindi siya tumigil sa paglilingkod at paglakad kasama ng Panginoon. To walk faithfully, it does not mean na hindi ka paghihinaan ng loob. Ibig sabihin, kahit na may pagdududa, seemingly walang resulta sa ating ministry, patuloy pa rin tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Kahit nakapagod, kahit parang walang resulta. Lalo na kayo mga pastor, pag walang resulta, feeling namin hindi kami, parang engineer yata ako. Paano ka magiging engineer? Hindi ka nga nakapagtapos. Ay parang ganun. Yun kagad ang pinipiling namin. Hindi lang ako makapag-resign kasi wala na itang tatanggap sa akin. Pastor lang pag-aalam ko. Hindi na siguro kukunin security guard. Kasi antukin. Faithfulness ang binibilang ng Panginoon. Sapagkat hindi sinabi ng Panginoon, welcome my church planter, o welcome my, ilan disciples mo? 50? Welcome my good and faithful servants. Palakpakan natin ang Panginoon. Faithfulness ang binibilang. Sa tingin mo, marami na-convert doon? Sa Genesis chapter 6. Pamilya na nga ni Noah. Bonus na lang yun, hindi pa na-budget kasi pamilya ka. O sige, sama ka. Wala. Pero yung faithfulness ang binibilang ng Panginoon. Bakit? Nag-i-amen kagad yung mga tamad. Hindi, faithfulness ang pinag-usapan dito ha. Hindi ibig sabihin kung wala kang ginagawa, ay walang resulta, okay lang. Yung resulta kasi trabaho yan ng Panginoon.
Ako'y naniniwala, kapag faithful ka lang sa Panginoon, maaring hindi mo nakikita ang resulta. Yung iba sa Heroes of Faith, di ba, hindi na nakita. Pero yung promise ng Panginoon sa kanilang descendants. Marami na akong narinig. Nag-preach siya por ilang taon doon sa Hulo, walang nangyari, pero namatay siya. Natayo yung simbahan sa Hulo. Bakit yun? Hindi mo pwedeng i-discredit yung faithfulness mo. Yung isang tao na lang yan, na parang pinapakain mo, parang utang na loob mo pa, aprang ayaw pa rin. Pero malay mo, siya pala ang gagamitin ng Panginoon. Hindi sa ngayon, baka pag-alis niya. Marami na ako na Bible study yan. Sabi ko, marami na ako na Bible study yan, Lord, pero wala akong nakita talaga. Pero nakita ko sa isang Facebook, grabe, mula na-convert hanggang ngayon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nagagamit sa music. Now, ang binibilang ng Panginoon faithfulness. Resulta ay sa Kanya. Now, si Enoch, hindi siya extraordinaryong tao. Hindi siya special, tulad din natin siya. Pero si Enoch, alam nyo ba, hindi siya since birth na nakakilala, faithful na kaagad sa Panginoon. Hindi. Kung makikita natin dito, 65 years old na siya nang nakakilala sa Panginoon. Genesis chapter 5, 21-22, when Enoch had lived 65, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked with God for 300 years. So 65 pa lang siya. Nung ipinanganak si Methuselah, saka pa lang siya nakakilala sa Panginoon. Bakit ko nasabi yun? Kasi sinabi doon, 365 siya bago kinuha. See, ang Panginoon sinabi 300 years faithful. Dapat 365 years siyang faithful sa Panginoon. Pero 300 lang. So 65 years old, hindi pa siya nakakilala. Doon pa lang siya nakakilala sa Panginoon. Kailan nangyari? Wala masyadong ni-record sa Bible, pero may hint ang Bible. Sinabi, nung nagkaanak siya kay Methuselah. Anong meron kay Methuselah? Bakit na-convert si Enoch? Sa point number 3 kasi ang sagot. Sa point number 3, anong meron kay Methuselah? Sabi dito, he became the father of Methuselah, and after that, Enoch walked with God for 300 years. Now, anong nag-trigger kaya? Anong nag-trigger kaya kay Enoch? Nang 65 siya, nung nanganak siya, siguro binata pa siya noon, 65, binata pa? Nung nagkaanak, saka pa lang siya nakakilala sa Panginoon. Anong nag-triggered sa kanya? Minsan akala natin, 65 years old, matanda na. Huli na. Sino dito ang 65 years old? Kami lang ba ni Brother Lando? 2 taon lang agwat namin. 65. Meron pa 60s dito. Ay, si Mother. Mother ko, 72 na yan. Pero nang tinawag si Abraham, 80 plus, si Moses ay something 70 or 80. So makikita natin, hindi pa huli ang lahat ng lumalapit sa ating Panginoon. 65, kasi nung unang panahon kasi, Pastor, mahaba kasi ang mga buhay ng mga tao. Yes, 365, 900. Siguro dahil wala pang Jollibee noon. Sorry Jollibee, no? Kasi paborito ko yung Jollibee, baka pwede naman maging endorser. Pero ang Bible nagbigay sa atin ng hint. Sasagutin na lang natin yon yung walk number 3. No? Now, walking with God is a daily commitment to walk with God faithfully. Kung nagawa ni Enoch faithfully na walk with God for 300 years, bakit hindi natin kayang gawin? Actually, mas advantage tayo kay Enoch. Sa unang panahon, grabe yung community nila. Kaya nga, sumakit ang ulo ng Panginoon, lipunin niya eh. Yung community niya. Sa unang panahon, advantage tayo kaysa Enoch kasi napagaling sa evil community. Sa panahon, grabe yung kasalanan. Si Enoch, walang pastor. Si Enoch, walang community. Si Enoch, walang church. Walang scripture. Tayo, kompleto, naka-aircon,
minsan may merienda pa, tapos yung disciple pa natin, mukhang sila pa yung may utang na loob. Akala natin. Grabe. Tapos na ang salvation, 10 minutes na lang. Tapos na yung salvation. Ha? Mag-preach na lang tayo. Choosy ka pa ba? Kaya natin gawin. No, ito na yan. Pangatlo, sige, bilisan natin. Pangatlo, we must walk persistently even others don't. Enoch, seventh from Adam, prophesied about this man. See, the Lord is coming with thousand upon thousand of His holy ones to judge everyone and to convict the ungodly. So makikita natin dito natin malalaman, si Enoch pala ay propeta ng Panginoon, and ayon sa inspiration according to Jude, si Enoch pala, nung panahon na yun, na tinawag siya, na nakilala niya ng Panginoon, he preached for 300 years. Nagbigay siya ng judgment na isang araw, lilipunin ng Panginoon. Now, ako yung naniniwala, sabi ng mga scholars, nang nagpakita ang Panginoon kay Enoch, at the age of 65, sabi ng Panginoon kay Enoch, Enoch, ako ang Panginoong Diyos. Magbibigay ako ng judgment, at ang judgment nakapangalan sa anak mo. Kasi ang ibig sabihin ng Methuselah, when sabihin ng Methuselah mamaya, makikita natin, wicked ang mga tao doon, Genesis chapter 6, the Lord saw that the wickedness of men was great on the earth, and every intent of the thoughts of these hearts, only evil continually. So makikita natin, napakahirap magiging banal, sapagkat ang community mo ay puro makasalanan. Di ba? Meron kasabihan, if you cannot beat them, join them. Mangyayari talaga, nag-iisa ka lang, imposible. Prone ka talaga. Pero si Enoch, nandoon. Nagpipreach siya kahit iba ayaw. Naging persistent siya, lumakad sa Panginoon kahit yung iba ayaw. And then nagpakita ang Panginoon dito. And after he became the father of Methuselah, dito pala sa 65 na ito, sabi ng mga scholars, sinabihan siya ng Panginoon. Sa the wicked ng tao, magbibigay ako ng judgment, magkaroon ng flood, yung sa Noah. Ang itong anak mo, pangalanan mong Methuselah, means when he shall die, it shall be sent. Ibig sabihin, Enoch, itong anak mo si Methuselah, pag namatay siya, ito ang palatandaan, pag namatay siya, magkaroon ng flood, lilipunin kong lahat. Kaya habang buhay pa siya, mag-share ka, magpipreach ka sa taong ito. Sa judgment, nagpipreach siya, si Enoch. Now, makikita natin dito, nung nang Sunday school tayo, alam natin sino man pinakamatandang tao sa Bible? Si Methuselah. 969 years. Hindi po aksidente. Naintindihan niyo kung bakit 969 years yun? Aksidente ba yun? Hindi aksidente yung pangalan niya Methuselah. Hindi din aksidente siya yung pinakamatagal na tao. 969 years siyang nabuhay. Yung 969 years, yun ang picture ng grace, mercy, and long suffering ng Panginoon. Naghintay ang Panginoon ng 969 years bago siya lipunin. Grabe yung pasensya ng Panginoon. Nagpipreach. Yun ang grace ng Panginoon. Kasi pwede naman niyang paikliin sa sobrang galit niya. Gawin niya ng 10 years lang, patay na kaagad. Pero naghintay ng 969 years ng Panginoon. At sabi ng Timothy, patagal ng patagal, pasama ng pasama ng tao. At sabi ng scripture, sa unang panahon, flood. Ang second judgment is fire. Kung ang flood, sabi nila may survivor, pag ang fire, talagang tupok. Now, kapatid, meron pa ba tayong hindi nakakilala sa Panginoon ating pamilya at mahal sa buhay? Ang Panginoon, 965 years. Grabe yung pasensya. Yung ating mahal sa buhay, hindi aabot yan. Mga 20 years lang yan, 5 years from now. Ano po ang ginagawa natin? Magpipreach, mag-share ng gospel, kahit ayaw ng inyong community.
makikita din natin dito sa scripture na merong bagong Methuselah. At ang bagong Methuselah, sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Isinulat yan. Dito, hindi specific yung number. Doon, specific. Pero makikita natin yung goodness pa nag-e-extend ng Panginoon. Hindi pa tayo kinuha, meron pa tayong opportunity mag-share ng gospel. Kasi isang araw, sigurado ang judgment ng Panginoon. Amen? To walk with God, to walk in the same direction, faithfully, hanggang dumating ang ating Panginoon. And lastly, persistently walking with God, kahit yung community ay against sa inyo. Tayo po ay manalangin. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong grace, mercy, and long suffering. Salamat, Lord, sa buhay, even ni Enoch, O God. Dinemonstrate niya, Panginoon, ang kanyang pananampalataya. At kayo po ay nagagalak. Isinulat ito, Panginoon Diyos, sapagkat alam mo, magagawa namin sa tulong ng iyong grace kung anong nagawa ni Enoch. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. In Jesus' name, amen and amen.